Dumating si Noah sa mansyon na medyo hingal. Hindi pa malang nakakapalit ng damit, nakasuot pa rin ng gusot na polo. Diretso siyang pumasok sa silid. Umaasang hindi pa nagigising si Rosario. Ngunit agad na naglahong pag-asang yun nang makita niyang nakatayo na si Rosario sa harap ng salamin. Suot ang maayos na blazer. Inayos ang kanyang makeup na walang anumang expression sa mukha. Tila walang pakialam si Rosario na kagagaling lang ni Noah. Rosario, may ingat ang tinig ni Noah. Nanatiling tahimik si Rosario, kinuha lamang niyang kanyang handbag at tinignan ng cellphone. Lumapit si Noah at mahinang winika. Maaari ako magpaliwanag. Sa wakas, humarap si Rosario. May bahagyang ngiti sa labi, ngunit mas kahawig yun ng panguuyam. Ipaliwanag ang alin. Napabuntong hininga si Noah. Kagabi, tumawag si Leticia. Sabi niya dinukot daw siya. Kinabahan ako't kagad siyang sinaklolohan. Blankong titig ni Rosario, nagpatuloy si Noah. Nakikipaglaban ako sa 3 tarantado. Halos mapahamak siya. Buti na lang nailigtas ko't nadala pa uwi. Pagod na pagod ako at doon ka nakatulog? Mabilis sa puto ni Rosario. Napalunok si Noah. Oo, napagod ako't nakatulog sa apartment niya. Bahagyang tumango si Rosario sa ngumiti na mapanlait. Natural lang naman, bayani ka sa kanya. Rosario, wala akong ibang intensyon. Napatawa si Rosario ng mahina. Saka nilagay ang cellphone sa bag. May tinanong ba ako? Bakit ka nag-aabalang magpaliwanag? Hindi nakaimik si Noah. Lumapit si Rosario. Nakatitig ng diretso sa kanya. Papasok ako sa opisina ngayon. Mukhang sayang lang ang 2 araw na hindi ko ginamit. Walang kabuluhan ang manatili dito. Mas lalo pang bumigat ang loob ni Noah. Rosario, alam kong galit ka. Hindi ako galit. Muling puto ni Rosario. Ayaw kong palawigin pang drama. Kita ni Noah sa mga mata niya. May sugat, may pagkadismaya, o baka galit na pinipigil. Lumakas si Rosario, dumaan sa tabi niya. Agad niyang hinawakan ang pulsuhan nito. Rosario, pakinggan mo muna ako. Napatingin si Rosario sa kamay ni Noah na nakahawak sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Matigas niyang wika. Bitawan mo ko. Napilitan si Noah na pakawalan siya. Tuloy-tuloy na lumabas ang silid si Rosario. Mabilis at matatag ang hakbang. Napatitig si Noah sa papalayong likuran niya. Wasak ang damdamin. Alam niyang hindi siya basta mapapatawad. Ilang sandali pa, sa hapagkainan, abala si Connor sa pagsalok ng Syrian habang nakabitin ng mga paa sa ilalim ng upuan. Nakaupo si Rosario sa tapat niya. Umiinom ng kape na walang bahid ng ngiti o init na nakasanayan. Muwaba si Noah mula sa hagdan. Nakaputing t-shirt at maong. May maliit na ngiting bumungad sa labi. Magandang umaga, bati niya, saka umupo sa mesa. Masiglang tumingala si Connor. Daddy, wala kang pasok ngayon? Oo, kaswal na tugon ni Noah habang inaabot ang tinapay. Kaya ngayon si Daddy ang maghahatid sa'yo sa school. Biglang tumigil si Rosario sa paghalo ng kape. Bumaling siya kay Noah, malamig ang titig. Hindi na kailangan, malamig niyang sabi. Ako ang maghahatid kay Connor. Nakakunot ang noo ni Noah. Bakit? Kaya ko rin naman. Binalik ni Rosario ang tasa sa mesa, tinitigan siya ng matalim. Wala ka bang ibang dapat unahin? Si Leticia, baka mas kailangan ka niya. Ako nang bahala kay Connor. Natigilan si Noah. Rosario, anong ibig mo sabihin? Mapait ang ngiti ni Rosario. Wala. Paalala lang na may mas nangangailangan ng atensyon mo. Napakunot ang noo ni Connor. Hindi maunawaan ang tensyon sa pagitan ng mga magulang. Mommy, Daddy, bakit po? Mabilis nang umiti si Rosario kay Connor. Hinaplos ang ulo ng bata. Wala yun anak. Sige na, ubusin mo ng pagkain mo. Aalis na tayo mamaya. Napatingin si Noah kay Rosario, puno ng kalituhan at pagkabigo. Rosario, galit ka ba tungkol kagabi? Napasinghap si Rosario sa kanatawa ng mapait. Galit? Hindi ko galit. Bakit ako magagalit? Kung ganun, bakit ka ganyan? Matalim ang tingin na binigay ni Rosario. Wala namang dahilan. Ayoko lang ng panibagong pagkaka-misunderstand. Kaya mas mabuti pa, huwag ka nang makialam kay Connor. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong bagay. Naramdaman ni Noah ang bigat sa dibdib. Alam niyang hindi lang ito pagiging malamig. Nasaktan talaga si Rosario. Ngunit ang masakit, wala naman siyang ginawang mali kay Leticia. Rosario, muli sana magpapaliwanag si Noah, ngunit bigla nang tumayo si Rosario. Connor, tara na. Tawag niya habang inabot ang bag ng anak. Napatingin si Connor kay Noah saka bumaling sa ina. Pero si Daddy. Busy ang daddy mo. Madiin na sagot ni Rosario. Halika na.
Napabuntong hininga si Connor at bumaba sa upuan. Bye, Daddy! Napahawak si Noah sa muka. Puno ng pagkadismaya. Rosario, maaari ba tayo mag-usap mamaya? Ngunit hindi na siya sinagot ni Rosario. Hinawakan niyang kamay ni Connor at dere-derechong lumabas ng bahay. Naiwan si Noah sa mesa, tahimik na nakatitig sa kanilang paglisan. Habang lalo pang nagugulo ang kanyang kalooban. Matapos ihatid si Connor sa paaralan, agad na nagtungo si Rosario sa kumpanya. Hindi nagtagal at narating niya ang gusali. Ngunit kapapasok pa lang niya sa opisina ng bumungad si Carlo. Ang kanyang assistant may dalang mga file at bakas ng pagkataranta sa muka. Mrs. Rosario, may malaking problema. Hingal na sabi ni Carlo na pabuntong hininga si Rosario. Pilit na pinapakalmang sarili. Nagsimula na ngang magulo ang kanyang umaga dahil sa tensyon nila ni Noah. Ngayon naman ay may panibagong suliranin ang dumating. Anong problema? Bumagsak ng 5% stock ng kumpanya, sagot ni Carlo habang inaabot ang ulat pinansyal. At hindi to karaniwang pagbagsak. May indikasyon na hacking. Posibleng may nagbenta ng malaking bahagi ng shares sa kahina-hinalang paraan. Naningkit ang mga mata ni Rosario. Sinong may kagagawan? Iniimbestigahan pa namin, Mrs. Rosario. Pero hindi lang yun ang problema. Tumindig ng tuwid si Rosario. Ano pa? May paratang na maling paggamit ng pondo ng kumpanya. May mga kahina-hinalang transaksyon sa financial statement ngayong buwan. Malaki-laki rin ang halaga. Nag-init ang dugo ni Rosario. Sinong may hawak ng ulat na yan? Si Thompson mula sa finance department ang may hawak ng mga transaksyong iyon. Tugon ni Carlo. Ipatawag ang lahat ng opisyal ng finance sa meeting room. Ngayon din. Matigas na utos ni Rosario. Opo, Mrs. Rosario. Makaraan ng 30 minuto, nakaupo si Rosario sa upuan, malamig at matalim ang ekspresyon. Sa paligid niya, nakapalibot ang mga matataas na opisyal sa pananalapi at mga stock manager. Halatang tensyonado. Maaari bang ipaliwanag kung bakit biglang bumagsak lang 5% ang ating stock? Malamig na tanong ni Rosario. Pinunasan ni Thompson ng Chief Financial Officer ang pawis sa noo. Iniimbestigahan pa po namin, Mrs. Rosario. Malaki ang posibilidad na may insider na nagbebenta ng shares ng illegal at maramihan. Kinabog ni Rosario ang daliri sa ibabaw ng mesa. At ano naman ang tungkol sa maling paggamit ng pondo? Walang gustong umamin bago pa ako maglabas ng ebidensya. Tahimik ang lahat. Walang makatingin ng diretso kay Rosario. Binagsak ni Rosario ang ilang file sa gitna ng mesa. Kahina-hinalang transaksyong yon. Malaking halagang nilabas na walang malinaw na dahilan. Kung walang aamin, ipapasa ko to sa audit team. At tinitiyak ko sa inyo, ang sino mang may salay mananagot. Napalunok si Thompson. Agad naming rerepasuhin, ma'am. Huwag niyong sayangin ang oras ko. Mariing wika ni Rosario. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para tukuyin ang nasa likod nito. Kung hindi, ako mismong kikilos. Sunod-sunod ang tango ng mga opisyal. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan siya ni Carlo. Mrs. Rosario, sigurado ba kayong hindi to bahagi ng sabotahe? Napabuntong hininga si Rosario. Yan din ang hinala ko. Pero kailangan natin ng pruweba. Muling naningkit ang kanyang mga mata. Kung may traidor sa loob ng kumpanya, hindi siya mananahimik. Sa silid ng CEO, nakaupo si Rosario sa kanyang silya. Pagod ang ekspresyon, abala pa rin ang isip niya sa pagbagsak ng stock at maling paggamit ng pondo. Nakatitig siya sa laptop, sinusubukang humanap ng anumang bakas ng salarin. Ngunit nanatiling malabong lahat. Hindi nagtagal may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pasok, ani Rosario, hindi inaalis ang tingin sa screen. Sumulpot si Benedict, dalang paborito niyang ngiti at isang folder ng dokumento. Dinala kong cooperation na kailangan mong pirmahan. Wika niya sabay lagay ng folder sa mesa ni Rosario. Napubuntong hininga si Rosario sumandal sa upuan. Brian, pasensya na. Hindi ko kayang talakayin ng tungkol sa cooperation ngayon. Maingat siyang tinitigan ni Benedict. Halatang stress ka. Anong nangyayari? Tinitigan ni Rosario si Benedict ng ilang saglit. Nag-aalinlangan kung dapat bang sabihin o hindi. Ngunit sa huli, napahinga siya ng malalim. Bumagsak ng 5% stock ng kumpanya. Mukhang may nangahak at mas masahol pa, may maling paggamit ng pondo. Sigurado ako na galing to sa loob. Kumunot ang noon ni Benedict. Delikado yan. May idea ka ba kung sino? Umiling si Rosario. Wala pa. Nagpatawag ako ng emergency meeting at binigyan sila ng 24 na oras para mag-imbestiga.
pero hindi ko pa rin lubos na mapagkakatiwalaan. Umupo si Benedict sa silyang nasa harap niya. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kong ipagamit ang finance team ko para makatulong sa investigasyon. May ilang eksperto akong tao sa ganyang kaso. Tinitigan ni Rosario si Benedict. Alam niyang marami tong koneksyon at mapagkakatiwala ang tao. Sigurado ka? Tanong niya sa huli. Tumango si Benedict. Siyempre, hindi ko hayaang mapahamak ang kumpanya mo. Muling bumuntong hininga si Rosario, bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Sige, tinatanggap kong alok. Ipapasend ko sa iyo mga datos na nakuha mo na. Ngumiti si Benedict. Mabuti, sigurado ako na mahanap natin ang may sala. Tumango si Rosario at kinuha ang folder na dala ni Benedict. Mabilis nitong sinulyapan at nilagdaan ng cooperation document. Kumusta ka naman? Maayos bang negosyo? Tanong ni Rosario matapos ibalik ang folder. Nagkibit-balikat si Benedict. Ayos lang, maayos din ang negosyo. Pero mas nag-aalala ko sa iyo ngayon. Initian siya ni Rosario ng bahagya. Kakayanin ko. Matalim ang tingin ni Benedict. Kung kailangan mo ng masasandalan, nandito lang ako. Sandaling naniga si Rosario. Saka umiwas ng tingin. Salamat Benedict, pero maayos lang ako. Tumango si Benedict bagamat may bakas ng pagkadismaya sa mga mata. Sige, hindi na ako mangingialam. Tumingin si Rosario sa relo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Salamat sa pagpunta at sa pag-alok ng tulong. Tumayo si Benedict. Kung may kailangan ka, huwag kang magatubiling tawagan ako. Tumango si Rosario. Iingatan ko yan. Ngumiti si Benedict at lumabas ang silid. Iniwan si Rosario na muling binuhos ang sarili sa trabaho. Subalit sa kaloob-looban niya, may damdaming unti-unting gumigising. Matapos makausap si Rosario, agad na nagtungo si Benedict upang makita si Leticia. Nakaupo si Benedict ng kampante sa isang tahimik na sulok ng cafe. Humihigop ng kanyang kape habang nakangiting tila kontento. Hindi nagtagal at dumating si Leticia. Nakasuot ng sunglasses at mahabang coat. Umupo siya sa tapat ni Benedict at marahang inalis ang kanyang salamin. Binunyag ang isang tusong ngiti. Kumusta ka, Leticia? Bungad ni Benedict habang sinulyapan ng babae. Nakasandal si Leticia sa upuan. May kayabangan ng tindig. Ayos na ayos. May maganda akong balita para sa'yo. Sagot niya sabay senyas sa waiter upang umorder ng inumin. Tinaas ni Benedict ang isang kilay. Oh? Gusto ko ng magandang balita. Sabihin mo na. Napangiti ng maluwag si Leticia. Si Rosario at Noah, medyo hindi magandang sitwasyon ngayon. Napaniwala ko si Rosario na mali ang nakita niya. Ako at si Noah sa isang nakakalitong posisyon. Anong resulta? Nagdalawang isip si Rosario at lumayo kay Noah. Bahagyang natawa si Benedict at tumango ng kontento. Magaling, Leticia. Ang tuso mo talaga, nagkibit-balikat si Leticia. Ginawa ko lang ang nararapat. Matagal ko nang mahal si Noah. Pero lagi niya akong binabaliwala. Ngayon kahit papano, may pagkakataon na akong ilayo siya kay Rosario. Pinagmasdan ni Benedict si Leticia. Wari may iniisip. Sigurado ka ba sa'yo siya lalapit? Bahagyang ngumiti si Leticia. Siyempre, kapag patuloy na lumayo si Rosario, siguradong hahanap si Noah ng masasandalan. At nandun ako para sa kanya. Tumango si Benedict bilang pagsang-ayon. Samantalang ako naman ang patuloy na lalapit kay Rosario. Matigas pa rin ang ulo niya, pero darating din ang araw na bibigay siya. Dumating ang waiter at nilapag ang in-order ni Leticia. Kinuha niyang tasa, marahang hinahalong laman, bago sumimsim. Paano siya kanina? Tanong ni Benedict. Si Noah? Hindi ba siya naghinala? Natawa si Leticia. Siyempre hindi. Perpektong pagkakaganap ko. Nagising siya sa kama ko at sinabi kong nakatulog siya sa sobrang pagod. Sinigurado ka rin hindi siya magigilty. Mabilis sa kinatok ni Benedict ang mesa, kumikislap ang mga mata sa kasiyahan. Mabuti, kailangan lang nating ipagpatuloy ito ng mas maingat. Tumango si Leticia. At siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kahit na anong kalokohan, Benedict. Matalino si Rosario. Kapag nalaman niyang ikaw ang nasa likod nito, mawawalang lahat ng pinaghirapan mo. Ngumiti ng bahagya si Benedict. Relax, alam kong ginagawa ko. Matulis ang tingin na binigay ni Leticia kay Benedict. Kung ganun, ituloy natin hanggang sa tuluyan na silang magkahiwalay. Tinaas ni Benedict ang tasa ng kape. Deal. Nag-toast silang dalawa ng tahimik habang ang kani-kanilang masasamang balak ay lalong nag-ugat sa isip nila. Samantalang pumasok si Noah nang marahang naglalakad sa opisina ng CEO. May daladalang paper bag ng pagkain, binili niyang paboritong pagkain ni Rosario. Umaasang mababawasan ng lamig ng sitwasyon matapos ang nangyari kagabi. Ngunit nang masilayan niyang malamig na ekspresyon ni Rosario, nagsimula siyang mangamba. Si Noah,
Abala si Rosario sa pagbasa ng dokumento. Saglit na siyang tumingin bago napabuntong hininga. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, hindi inalis sa mga mata sa papel. Bahagyang umiti si Noah, pilit pinabasag ang katahimikan. Dinalan kita ng tanghalian. Alam kong abala ka at baka nakalimutan mo ng kumain. Pika niya. Sabay lapag ng paper bag sa mesa. Ngunit imbis na matuwa, malakas sa sinara ni Rosario ang dokumento. Matulis ang tingin na binigay niya kay Noah. Noah, alam mo bang opisina to? Isa akong CEO at hindi ko kailangan ng asawang bigla na lang susulpot para maghatid ng pagkain. Ano tingin mo dito? Karinderya? Napahinto si Noah sa matalim na tono ni Rosario. Gusto ko lang siguraduhin na nakakakain ka ng maayos. Wala akong ibang intensyon, sagot niya. Sinusubukan mo natiling kalmado kahit na nagsisimula ng bumigat ang dibdib. Nakapamewang si Rosario, nakahalukip-kip ang mga braso. Gusto mo ba akong mapahiya sa harap ng mga empleyado? Ano sa tingin mong iisipin nila kapag nakita ang CEO ng isang malaking kumpanya ay dinadala lang ng pagkain ng asawa? Hindi to lugar para sa mga dramang pampamilya, Noah. Parang sampal sa dangal ni Noah ang mga salitang yon. Alam niyang palaban at ambisyosa si Rosario, ngunit itong unang pagkakataon na tunay niyang naramdaman ng pangmamaliit. Ibig sabihin iniinsulto kita? Mahina ngunit puno ng pagkadismay ang kanyang tinig. Hindi sumagot si Rosario. Tanging matalim na tingin lamang sinukli. Dahan-dahang tumango si Noah. Sige, naintindihan ko. Malamig na wika niya. Kinuha niyang paper bag at nilapag sa mesa tumatras. Hindi nakataguguluhin sa trabaho. Nangalit ang bagang ni Rosario. Nag-aalab ang damdamin ngunit mas malaki ang kanyang ego para bawiin ang mga sinabi. Lumakad si Noah papunta sa pinto. Ngunit bago tuluyang lumabas, muli siyang lumingon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, Rosario. Alam ko may tinatago ka sa akin, pero kung pinipili mong lumayo, hindi kita mapipilit. Pagkasabi nun, lumabas si Noah, iniwang mas mabigat ang hangin kaysa dati. Pumikit si Rosario at malalim na huminga. Ngunit hindi na walang bigat na bumabara sa kanyang dibdib. Mabigat ang mga hakbang ni Noah nang pumasok siya sa mansyon. Mula na umalis siya sa opisina ni Rosario, tuluyan na nadurog ang puso niya. Si Rosario ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya ng lubos ngayon ay napakalamig at napakalayo. Labis na nadismaya si Noah at naman niya na hindi niya na kayang tiisin pang lahat ng ito. Dumiretso siya sa silid nila. Binuksan ang aparador at nagsimulang mag-empake ng mga gamit. Marahil panahon na para umalis para hanapin ang kapayapaan sa ibang lugar. Hindi niya lubos na alam kung ano nga ba ang tunay na nangyayari, pero isa lang ang tiyak. Hindi niya kayang manatili sa isang relasyon na lalo lamang humihigpit at nakakasakal. Bakit kailangan maging ganito? Mahina niyang bulong habang nakatitig sa mga damit na nilalagay niya sa maleta. Bawat pirasong nilalagay niya ay lalo lamang nagiging mabigat. Parang bawat isa ay tandaan na napakalaking pasyang kailangan niyang gawin. Biglang may narinig na katok at lumitaw si Connor sa bungad ng pinto, bakas ang pag-alala sa mukha. Daddy? Daddy, saan ka pupunta? Bakit ka nag-eempake? Lumingon si Noah at pinilit na ngumisi sa kabila ng pagkadurog ng puso niya. Hindi pupunta kahit saan, anak. Nanilinis lang ni Daddy ang gamit. Yumuko siya para magpantay ang tingin kay Connor. Pero Daddy, ngayon lang tayo magkasama. Nagmamaktol si Connor. Halos lumuha ng mga mata. Gusto kong lagi kang kasama. Ayokong umalis ka. Parang pinipigang puso ni Noah sa mga salitang yon. Anak, palagi kang kasama ni Daddy kahit hindi ako dito nakatira. Muling nagreklamo si Connor sabay hawak sa kamay ng ama. Pero, hindi ka pwedeng umalis, Daddy. Laging nagagalit si Mommy. Ayoko mag-isa. Malalim na buntong hiningang pinakawala ni Noah. Alam niyang mahirap para kay Connor pero sa kabilang banda, hindi niya rin kayang manatili sa isang relasyong tila nagyayelo. Tignan mo anak, aalis ng si Daddy ng sandali, hindi matagal. Pero pwede ka pa rin makipaglaro kay Daddy kahit na kailan. Nangangako si Daddy, hindi ka kailanman magiging mag-isa. Palagi akong babalik para samahan ka. Sigurado? Tanong ni Connor. Halatang puno pa rin ng alinlangan ng muka. Sigurado anak. Marangin applause ni Noah ang buhok ng bata. Sinusubukang iparamdam ang kapanatagan. Pero hindi kumbinsido si Connor at bigla na lamang hinilang maletang iniimpake ng ama. Sasama ako kay Daddy. Nagulat si Noah sa tindi ng pagpupumilit ng anak. Hindi ganon Connor. Kailangan mong manatili kay Mommy. Mahinaong tugon ni Noah. Babalik si Daddy mamaya at pwede kang sumama kapag papayagan ni Mommy. Biglang pinahid ni Connor ang mga luhang nagsimula ng dumaloy at may pagmamakaawang sabi. Ayoko umalis ka Daddy. Baka hindi ka na bumalik. Lalong sumikip ang dibdib ni Noah. Anak, nangangako si Daddy. Babalik ako. Pero kailangan ko na munang umalis. Saglit lang ha. Dahan-dahan namang tumango si Connor. Ngunit bakas pa rin ang lungkot sa muka. Sige Daddy, matutulog muna ako pero
Nangangako ka na maglalaro tayo mamaya ha? Nangangako, halos basag ng boses ni Noah nang tumugon. Pagkasabi nun kinuha niyang maleta at naglakad papuntang pinto. Paminsan-minsan lumilingon kay Connor na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Mabigat ang puso ni Noah habang umaalis. Sa apartment ni Noah, dumating si Noah sa kanyang apartment. Mas maliit ito kumpara sa mansyon ngunit kahit papano, hindi siya nakaramdam ng konting katahimikan. Ilang oras ang lumipas, inalis niyang laman ng maleta at inayos ang kanyang mga gamit. Bagamat hindi mapanatag ang puso. Humiga siya sa kama, nakatitig sa kisame. Naguguluhan ng isip. Si Rosario, bakit siya ganun? Ano ba talagang nangyari sa amin? Anong mali kay Rosario? Puro kalituhan at kawalan ng pag-asang bumalot kay Noah. Dinampot niya ang cellphone at nakitang ilang mensahe mula kay Rosario na hindi pa niya sinasagot. Marahil gusto nitong magpaliwanag siya, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Tumunog ang cellphone, isang bagong mensahe mula kay Rosario. Alam mo naman ang ginawa mo, hindi ba? Yun lang, wala nang kasunod na paliwanag. Matagal na nakatitig si Noah sa mensahe. Tahimik at muling nadurog ang puso. Hindi niya alam kung paano maipapaliwanag ang lahat kay Rosario. Bakit kailangan ko mapunta dito? Malayo sa pamilya ko. Bakit nauwi sa gintong relasyon namin? Mabigat ang buntong hiningang pinakawala ni Noah bago nagpadala ng maikling sagot. Gusto kong malaman mo na hindi ko maintindihan kung bakit napakalamig ng ugali mo. Matamang nakatitig si Noah sa screen ng cellphone, naghihintay ng tugon. Ngunit wala muling bumalik ang katahimikan. Kadarating lang ni Rosario sa mansyon matapos ang isang nakakapagod na araw sa opisina. Pagkapasok niya agad siyang sinalubong ng isang kasambahay na may halatang pag-alilangan sa muka. Madam, may sulat po mula kay Ginoong Noah. Nakakunot ang noo ni Rosario at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Medyo nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niyang sobre at kaagad itong binasa. Rosario, hindi na ako titira sa mansyon. Pagod na ako sa malamig mong pakikitungo. Hindi ko na alam kung paano pa ako kikilos para sa'yo. Kung hindi na talaga ako mahalaga sa paningin mo, mas pipiliin kong umalis. Bukas iuwi ko si Connor. Noah, nakatitig si Rosario sa liham ng hindi kumukurap. Mariin niyang pinisil ang papel hanggang sa magusot ito. Umiikot ang galit at matinding emosyon sa kanyang dibdib. Bakit ganun kabilis sumuko si Noah? May bumara sa kanyang lalamunan. Hindi lang dahil aalis si Noah, kundi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang siyang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pinairal niya ang selos at galit na nauwi sa sukdulan. Hindi na nag-isip pa si Rosario. Mabilis siyang lumabas ng mansyon, kinuha ang susi ng kotse at dumiretso sa apartment ni Noah. Pagdating doon ay maras na binuksan ang pinto. Alam niya ang code ng apartment kaya't pumasok siya nang hindi kumakatok. Tahimik sa loob. Ang tanging narinig ay mahinang tiktak ng orasan sa dingding. Doon niya nakita si Connor na mahimbing na natutulog sa sofa. May kumot na nakabalot sa kanya. Lumabas mula sa silid si Noah at tila nagulat sa presensya niya. Rosario, bakit ka pumunta rito sa ganitong oras ng gabi? Matamang nakatitig si Rosario kay Noah, puno ng galit ang mga mata, ngunit sa ilalim nito may halong pagkadismaya, lungkot at pagdududa. Gusto ko ng kasagutan, Noah, nanginginig ang tinig ni Rosario habang pinipigilan ng emosyon. Huminga ng malalim si Noah. Kasagutan tungkol saan? Nilabas ni Rosario ang kanyang telepono at pinakitang screenshot. Larawan yun mula sa video call ng gabing yun kung saan si Leticia ay nakahiga sa tabi ni Noah. Anong ibig sabihin nito? Lalong tumalim ang boses ni Rosario. Ako mismo nakakita, Noah. Sa dalawang mata ko mismo, nakatitig si Noah sa screen ng telepono at napakuyom ang kamao. Sa ngalan ng Diyos, Rosario, hindi to kung ano ang iniisip mo, mapait nang umiti si Rosario. Ano pa bang iisipin ko? Umalis ka na hindi nagpapaalam. Biglang nawala si Leticia pang sumagot sa tawag ko sa ganyang sitwasyon. Napahawak si Noah sa buhok niya sa pagkainis. Maari kong ipaliwanag ang lahat, Rosario. Nagpanik ako nang tumawag si Leticia para humingi ng tulong. Sinabi niyang dinuko siya at ako lang daw ang pwede niyang tawagan. Hindi ako pwedeng tumanggi. Pumunta ako para iligtas siya. Patuloy lang nakikinig si Rosario. Hindi sumasagot. Nakita ko siyang nakagapos isang nakakatakot na lugar. Halos mabiktima na. Hindi ko pwedeng pabayaan yun. Nakipaglaban ako. Niligtas ko siya. Lalong tumindi ang boses ni Noah. Pagkatapos, dinala ko siya pa uwi. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog doon pero pagkagising ko kinaumagahan, sinabi lang ni Leticia na napagod ako at walang nangyari. Bahagyang nagduda si Rosario. Ibig mo sabihin wala talagang nangyari sa inyo ni Leticia? Sa Diyos ako nanunumpa, Rosario. Hindi ko siya inawakan. Hindi ko sisirain ang sarili kong pamilya. Nanahimik si Rosario, unti-unti na nagiging malinaw sa isip niya. Kung may balak ng magaliwa, si Noah bakit pa niya ipapaliwanag ang lahat sa kanya ngayon? Bakit hindi na lang siya manatili kay Leticia? Mabilis naglarong isip ni Rosario. Kung ito ay isang patibong, sinong nasa likod nito?
Bakit siyang sumagot sa tawag ko ng gabing yun? Mahina ngunit seryosong tanong ni Rosario. Hindi ko rin alam, Rosario. Hindi ko na malaking nakatulog na ako. Pagmulat ko ng umaga, sinabi niya lang na napagod ako. Napakagatlabi si Rosario, punong-puno ng magkahalong emosyon ng kanyang mga mata. Kung ganun, paano niya nasagot ng video call sa ganong posisyon? Umiling si Noah. Hindi ko rin alam, pero kung titingnan mong paraan ng pagsasalita at expression niya, hindi ba't may kakaiba? Bakit niya kagad sinagot kung hindi man lang tinitingnan kung sinong tumatawag at bakit hindi niya ako ginising noon? Nagsimulang makaramdam si Rosario na may mali nga. Nakatitig siya ng malalim kay Noah. Kaya sigurado kang patibong ito? Wala akong ebidensya, Rosario, pero alam kong wala akong ginawang mali. Napayuko si Rosario, may higpit na hawak ang kanyang phone. Ang tanga niya, agad siyang naniwala sa nakita niya na hindi man lang tinatanong si Noah. Huminga ng malalim si Noah, pilit na pinapakalma ang sarili. Umalis ako sa mansyon, hindi dahil hindi na kita mahal, kundi dahil pakiramdam ko, hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Hindi ko kayang parusahan ako ng parusahan para sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Nagmumula ng init sa mga mata ni Rosario. Ako, masyado kong nagpadala sa galit sa selos. Nang hinang boses niya. Akala ko talaga, niloko mo ko, Noah. Lumapit si Noah at marang hinawakan ng mga balikat ni Rosario. Hindi ko kailanman pagtataksilan ikaw at si Connor, Rosario. Mahal ko kayong dalawa. Handa ko mawala ang lahat. Wag lang kayo. Lumapong luha sa mga mata ni Rosario. Ang tanga niya sa pagpapaubaya sa ego na sirain ang lahat. Mabilis siyang yumakap kay Noah. Patawarin mo ko. Dapat nakinig muna ako bago nag-react. Kumikit si Noah at mariing niyakap siya pabalik. Hahanapin natin kung sinong gumawa nito. Pangako mabubunyag ang lahat. Tumango si Rosario habang nakasubsob sa dibdib ni Noah. Sa kanyang puso, buong pa siya natuklasin ng may pakana ng lahat. Kung patibong nga ito, hindi niya nahayaan masira muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos nilang magkaayos, hindi na napigilan ni Noah ang sarili. Marang hinawakan niya mukha ni Rosario, tinalikan siya ng buong pananabik. Nagulat si Rosario, ngunit kalaunan ay gumanti rin ng halik. Subalit sa gitna ng kanilang halikan, natauhan si Rosario. Noah, baka magising si Connor. Bulong niya ng bahagyang hinihingal. Sumulyap si Noah sa sofa kung saan mahimbing pa rin natutulog si Connor. Tama si Rosario, hindi nila pwedeng ipagpatuloy doon. Walang imik at dahan-dahan niyang binuhat si Connor ng buong pag-iingat. Namasdan ni Rosario kung paano marahang nilipat ni Noah ang kanilang anak patungo sa guest room. Nang masiguradong mahimbing pa rin, ang bata'y bumalik si Noah sa sala. Nakatitig kay Rosario, nakatayo pa rin. Nailipat ko na siya, wika ni Noah habang papalapit na may kahulugan ng tingin. Bahagyang umiti si Rosario bagamat may konting pag-aalangan pa. Nasa apartment mo tayo, Noah. So what? Nakataas ang isang kilay ni Noah. Huling nilalapit ang mukha sa kanya. Maayos na tayo, hindi ba? Napatawa si Rosario. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muli siyang hinalikan ni Noah. Ngayon ay mas malalim, mas mariin kaysa kanina.